Good day everyone. I'm Sophia and ang topic ko ay MCE or Multicultural Education Issue and Perspectives Part 2, which is yung Social Class and Religion by James Banks and Cherry Banks. So first, meron tayong tatlong essential questions. Ito yung mga sasagutin natin after matalakay yung summary. So first, meron tayong number 1, how does social class impact educational opportunities in the United States? Number 2 is, what are the key differences in the way schools respond to religious majorities versus religious minorities in the United States? And number 3, what role do schools play in the reproduction of social class inequalities and how can this be addressed? So next slide naman is yung summary na natin. So next slide naman is yung ating summary. So babasahin ko siya. So multicultural education aims to provide all students regardless of their background with an equal opportunity to learn. Ayun nga. So sinasabi dito na ang layunin ng multicultural education ay bigyan ng lahat na estudyante anuman ang kanilang pinagmulan ng pantay na oportunidad para matuto. So, mahalagang salik ang antas ng lipunan at relihiyon na nakakaapekto sa mga karanasan at resulta ng kanilang education. So, social class affects educational attainment and opportunities with students from lower social economic backgrounds often facing inadequate resources. So, yun nga, maaari rin silang makaranas ng limitadong access sa mga advanced na kurso or pagkiling at mababang inaasahan mula sa mga guro na nakakaapekto sa kanilang akademikong pagkilala sa sarili at motivasyon na rin para sa kanilang pag-aaral. So, here, malaki rin yung influence ng religion sa students' values, behaviors, and worldview. So, sa multicultural settings, it's crucial to respect diverse religious beliefs and practices. So, it can create an inclusive environment that allows students to express their religious identities and incorporates religious traditions into the curriculum. So, mahalagang kahaharapin ng mga guro yung mga isyong ito ng may pagkasensitibo. Dapat isulong nila yung relihiyosong pagtanggap at pag-unawa sa bawat isa or sa bawat estudyante. So, yung next slide naman is yung essential question number 1. How does social class impact educational opportunities in the United States? So, sinasabi dito na malaki yung epekto ng antas ng lipunan sa mga oportunidad pang edukasyon sa United States. So, ang mga estudyanteng mula sa mayayamang pamilya sa gitna at mataas na uri ay kadalasang pumapasok sa mga paaralang may maraming mapagkukunan, mas magagaling na guro, at mas magandang oportunidad pang edukasyon kumpara sa mga estudyanteng mula sa mababang kita or nasa inner city na lugar. So, ang mga istrukturang pang edukasyon tulad ng tracking, IQ test, at mga programa para sa mag-aaral na may mataas na kakayahan ay kadalasan pumapabor sa mga estudyanteng mula sa gitna at mataas na uri na nagpapatuloy sa mga hindi pagkapantay-pantay batay sa antas ng lipunan. So here is the number 2 essential question, which is, what are the key differences in the way schools respond to religious majorities versus religious minorities in the United States? So, kadalasan ang mga schools in the United States ay nagpapakita ng pagkiling sa mga relihiyosong pananaw ng mga nakakarami. So, pangunahin na ang mga yung groups ng Christian, dito makikita sa pagbibigay daan sa mga pista,
pista ng mga opisyal or mga paghihigpit sa pagkain and yung mga gawaing panalangin na naaayon sa paniniwala ng nakakarami. So, sa kabaliktaran naman, ang mga relihiyosong minorya, ito ay madalas sila yung nakakaranas ng mga hamon tulad ng limitadong pagkilala sa kanilang mga pistang opisyal at pangangailangang pandieta. So, at yung mga kanilang mga gawain ay hindi kasing dali na nabibigyan ng pansin. So, yung pakikibaka para sa mga pantay na pagkilala at pagbalanse ng reliyosong pluralismo or yung religious pluralism within the educational settings, ito ay patuloy na mahalagang issue para sa kanila. So, dito naman, question number 3, what role do schools play in the reproduction of social class inequalities and how can this be addressed? So, mahalagang papel yung ginagampanan ng mga paaralan sa pagpapanatili ng mga hindi pagkapantay-pantay sa antas ng lipunan. So, nangyayari ito sa pamamagitan ng mga academic ng mga mechanism like academic tracking, yung differential access to educational resources, and varying levels of social and cultural capital valued by school. So, upang matugunan yung mga isyung ito, kinakailangan ng mas maraming pananaliksik tungkol sa mga privileged classes, greater understanding of the global context of education, and syempre yung reforma na naglalayong gawing pantay ang access sa mataas na kalidad na edukasyon para sa mga estudyante mula sa lahat ng antas ng lipunan. Last naman is yung insight ko dun sa binasa kong part. So, yung pagkakaugnay ng antas ng lipunan na trilyon ay maaaring magpaalala pa ng mga karanasan sa edukasyon ng mga estudyante. So, halimbawa yung mga estudyante mula sa mga marginalized na komunidad na relihiyoso na kabilang din sa mababang socio-ekonomikong grupo ay maaaring makaranas ng mas matinding mga hadlang. So, tinatalakay ng multicultural education yung mga nagkakaugnay na pagkakakilanlang ito sa pamamagitan ng pagsusulong ng mga isyung inclusive curriculum that acknowledge and values the diverse experiences of all students. So, it advocating for policies that support equality and nagbibigay din ng professional na pag-unlad para naman sa mga guro upang maunawaan at mabawasan ang mga pagkiling para sa iba't ibang antas ng mga estudyante. So that's all. Thank you for listening and have a good day. Thank you.